pwedeng maging tendency na sa mga sandaling dulot o yung sa mga sandaling ginhawa na dulot ng pera, huwag sana dumating na ipagpapalit natin yung mana natin sa Panginoon. Yung buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Okay, isang magandang hapon po muli sa ating lahat. Sa hapon po na ito ay nais kong muli magbahagi ng salita ng Panginoon. At sa ating pagsisimula ay nais ko pong ipakita sa inyo yung isang video na imbensyon kung paano makakahuli ng mga daga. Ang ganda nung pagka-design nyo po sa trap na ito. Napakasimple lang pero very useful po. Ayan, panoorin po muna natin yung video na yun. Yun nga po, makikita natin yung yung trap na ito. Very simple lang yung design pero makikita natin kung paano niya nagagawa yung purpose niya. Ayan, bilang isang trap. Ayan o, ang galing po ng pagka-design niya. Dami nang nahulog o. Ayan. Pumapasok sila doon, nahuhook sila doon sa bitag, doon sa pain, and then nahuhulog sila doon sa trap. At sa hapon po na ito, sa oras na ito, yan po yung gusto kong ibahagi sana sa inyo, yung about sa trap. The title of this message is Trap. At yan po ay pag-uusapan natin na magmumula sa book of 1 Timothy. Sa 1 Timothy po kasi sa panahon na yon ay si Timoteo ay nasa Church of Ephesus. Sinend siya ni Pablo doon para ayusin yung mga ilang mga issues ng iglesia sa lugar po na iyon. Pinadala siya ni Pablo. Sa Efeso ay merong mga corrupt leaders ng mga panahon na yon. At itong mga corrupt leaders na ito ay mga mukhang pera or mukhang salapi. Nagtuturo sila ng bad theology and then para kumita ng pera. Siyempre, siguro nisip nila mas maraming miyembro, mas maraming tuturuan, at mas maraming papasok na pera sa kanila. Ganun po yung setup ng mga corrupt leaders na yan na nasa Ephesus ng mga panahon po na yan. At yan nga po ay in-expose ni Pablo yung bagay po na yan. Makikita natin yan sa 1 Timothy 6 verse 3 and verse 4. Ayan, pag-aaralan po natin yan. At ang key verse po natin, sabi niya doon sa 1 Timothy 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Ito po yung gusto kong ibahagi sa inyo sa hapon na ito. Yung danger ng love of money. Ano ba yung mga panganib na hatid pagka ikaw ay umiibig ng labis sa pera? Paunahan ko na lang po, ang pera ay hindi masama as long as ikaw ang master niyan at hindi siya ang master mo, diba? Pero sa passage na ito ay tingnan natin ano yung mga panganib na hatid ng love of money. Yan. Una, dun sa 1 Timothy verse 3 to 5, ito po ang sabi niya doon. Kung nagtuturo ang sino man ng ibang katuroan at di sang-ayon sa mga tunay na salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa pagiging makadiyos, siya ay nagyayabang ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagdebate tungkol sa mga salita. Mga bagay na humahantong sa inggitan, alitan, kutyaan at pagbibintang. Mahilig din siyang makipagdebate sa mga taong baluktot ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Ang akala ng mga ganitong tao ay paraan ng pagpapayaman ang relihiyon. Ang unang panganib ng nahatid ng love of money, even religion, gusto mong pagkaperahan. Pag sobrang motivated ng pagmamahal sa pera, even religion,
gusto mong pagkakitaan, gusto mong pagkapirahan. Yan po ang tendency, isang tendency pagka ikaw or tayo ay masyadong umiibig sa pera. Pag ganyan kasing motivated ka ng love of money sa gawain ng Panginoon, pagka may gawain sa iglesia, maaaring ang tanong mo, ano bang mapapala ko dyan? Diba? Pera-pera agad yung motibo natin. Huwag sanang ganun po. Na tipong ganansya lamang yung iniisip mo, yung mapapakinabang mo sa iglesia, yun agad yung takbo ng isip mo. Hindi po dapat ganun. Ang buhay paglilingkod, huwag yung makukuha ang laging nasa isip natin, kundi yung ano yung pwede mong maiambag sa loob ng iglesia na iyong kinabibilangan. Kasi ang Panginoon naman ang magbibigay sa iyo ng magbabalik sa iyo ng mga sakripisyo mo sa kanyang gawain. Sabi nga po dun sa 1 Corinthians 15:58, ito ang sabi, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo sa paglilingkod sa Panginoon dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong paghihirap para sa Kanya. Maliwanag po yan na kung ikaw man sa mga panahon na ito nagsasakripisyo ka para sa gawain ng Panginoon, hindi po lingid yan sa Panginoon. Nakatala po yan sa Panginoon. Alam ng Panginoon yan kung ano yung mga isinasakripisyo mo sa Kanya. Kaya dapat pag tayo maglilingkod sa Panginoon, dapat hindi pakinabang agad yung ating unang-unang priority or yung unang-unang nasa isip po natin. Siguro marahil ganyan yung tumatakbo sa kaisipan ng mga corrupt leaders na yan sa Ephesus ng mga panahon na yun, na para sa kanila, dahil sa love of money o dahil sila ay motivated ng love of money, even religion gusto nilang pagkakitaan. Sige, mas maraming miyembro, mas maraming tuturuan, and then mas marami silang makukuhang pera. Parang ganun po yung kanilang motivated motibo ng mga panahon po na yon. Sabi nga daw po, ito isang malungkot na kasabihan, ano? Sabi po ng iba, nadidinig ko ito. Pag gusto mo raw dumami yung pera mo, pasukin mo yung larangan ng mga Lord. Ano ba yun? Waiting Lord, drug Lord, and then praise the Lord. Diba? Ang saklap po na katotohanan yan dahil hindi mo alam yung tunay na ibig sabihin ng paglilingkod pagka pera-pera ang iyong motibo, kaya ka lang maglilingkod sa gawain ng Panginoon. Ang buhay paglilingkod po ay may pagsasakripisyo po talaga. Babalikan natin yung istorya sa gospel sa Luke 9:57-62. Ito pong sabi doon. Samantalang sila'y naglalakad, may isang lalaking lumapit at nagsabi kay Jesus, sasama po ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, may lungga ang asong bubat at may pugad ang mga ibon. Ngunit ang anak ng tao'y walang sariling tahanan. At sinabi naman niya sa isa, sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan lamang po muna ninyong maipalibing ko ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, hayaan mong mga patay ang magpalibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. May isa namang nagsabi sa kanya, susunod po ako sa inyo, Panginoon, ngunit hayaan ninyong magpaalam muna ako sa aking mga kasambahay. At ganito naman ang tugon ni Jesus. Ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Ito po ang tunay na ibig sabihin ng buhay paglilingkod. At kapag tayo ay motivated ng love of money, even religion gusto mong pagkapirahan. Isang mapanganib po yan na tendency pag ikaw ay masyadong maibigin sa pera. Kaya nung sinabi ko kanina, money is good. Kailangan nating mabuhay sa araw-araw. Kailangan natin ng pera para mabuhay sa araw-araw. Pero pag masyadong minamaster ang pera, ito po ay masama. Kaya nung sa panahon na ito na isinend ni Pablo si Timoteo sa Ephesus, sa Church of Ephesus, may mga corrupt leaders na ganito ang motibo.
gustong pagkapirahan ang iglesia sa Efeso. At yan po yung isang panganib na hatid ng love of money. Even religion, gusto mong pagkapirahan. Hindi po dapat ganyan. Ang tunay na paglilingkod, may kalakip po talaga yan na pagsasakripisyo. Magsasakripisyo ka talaga. Ikalawang bagay na gusto kong bigyang pansin po dito sa passage na ito, isa pang panganib na hatid ng love of money ay lack of contentment. Kawalang kasiyahan, kumbaga. Ito ay panganib na pwedeng ihatid ng love of money. Yung wala ka ng kakontentuhan sa buhay. Sa verse 6 to 8 ng 1 Timothy 6, sa passage pa rin po na ito, ang sabi ng salita ng Panginoon, kung sa bagay, malaki nga ang mapapakinabang sa relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadalang anuman pag alis dito. Kaya nga dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at isinusuot. Pag motivated ka ng love of money, mabubuhay ka na bukang bibig mo puro reklamo. Diba? At kung titignan nga po natin sa history ng Israel, ang mga tao po doon noong mga panahon na yun, puro sila reklamo. At kung titignan natin yung kasaysayan nila, magrereklamo sila sa Panginoon, napaparusahan sila dahil sa kanilang mga pagrereklamo. Diba? Sasabihin nila, buti pa sa Egypt, bumalik na lang tayo sa Egypt. Ganun yung kanilang attitude, kumbaga. Kaya may mga pagkakataon napaparusahan sila dahil sa katigasan ng kanilang mga ulo. Kung tutusin po, pagka motivated ka ng love of money, pwedeng mawala yung contentment mo sa buhay. Pero anong sabi ng salita ng Panginoon sa Hebrews 13:5? Huwag kayong magmukhang pera at masiyahan na kayo sa anumang nasa inyo, sapagkat sinabi ng Diyos, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Kung ikaw man ay may kasamang taong ganyan na parang walang kakontentuhan sa buhay, mahirap pong kasama yan. Ang pangit kasama ng taong reklamador. Ito lang ang ulam, ito lang ang kita mo, ito lang ba ang nagawa mo. Pag ang tao po walang kasiyahan sa buhay, bulag yan sa mga biyaya ng Panginoon na ibinibigay sa kanya, na dapat niyang ipagpasalamat. Hindi niya nakikita yung mga bagay na ibinibigay ng Panginoon sa kanya na pwede niyang ipagpasalamat. Kasi dahil motivated siya ng love of money, walang contentment sa kanyang kalooban or sa kanyang puso. Yan po yung isa pang panganib ng love of money. Pag motivated ka ng love of money, wala kang contentment sa buhay mo. At pag nagpatuloy po yan, disaster po ang dulot niyan sa ating mga buhay. Dahil wala kang contentment, dahil motivated ka ng love of money. Gusto mo, lagi kang merong ganito, hindi ka na nasisiyahan sa kung anong meron ka na pwede mong ipagpasalamat sa Panginoon. Yan yung ikalawang bagay na pwedeng maihatid sa iyo ng love of money. Wala ka nang magiging kakontentuhan sa iyong buhay. At ang ikatlo na panganib ng love of money o yung pag-motivated ka ng love of money ay yung nandun sa 1 Timothy 6 verse 9 to 10 po. Ang sabi niya po, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Yan yung ikatlong bagay na pwedeng idulot sa'yo ng pag-motivated ka ng love of money. Ikatlong bagay, pwede kang mahulog sa bitag ng kaaway. Parang po yung sa video yung pinakita ko kanina, diba yung daga, nahuhuk dun sa pain dun sa loob ng garapon, and then nahuhulog siya dun sa bitag at
malamang hindi na siya makakaalis doon. Mapapahamak na po siya doon. Ang sabi niya po dito, ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag na masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Masasamang hangarin. Minsan kasi may mga pagkakataon po na sa sobrang paghahangad mo ng pera, kahit mapahamak ang iyong kaluluwa, ay okay lang sa'yo. Diba? Ang saklap na katotohanan po yan na sa sobrang paghahangad mo ng pera, kahit mapahamak, pati ang iyong kaluluwa. Diba? Malungkot na katotohanan po yan. Kahit yung tipong kahit lumayo ka sa Panginoon, kahit malayo ka sa Panginoon, kahit makompromiso ang iyong relasyon sa Panginoon para lang sa pera. Nakakalungkot po yan na katotohanan na maaring pwedeng mangyari kahit sa isang Kristiyano pa. For example, ito halimbawa lamang po, bato-bato sa langit. May nag-aalok sa'yo ng pagkakakitaan pero labag sa kalooban ng Panginoon. Paano ka tutugon? Pag motivated ka ng love of money, pwede mo yung kagatin, pwede mo yung patulan. Diba? Kahit yan ay makakompromiso pa sa relasyon mo sa Panginoon, basta kikita ka ng pera. Pag motivated ka ng love of money, pwede mong pasukin ng bagay na yan. For example, meron kang tindahan. May tindahan ka, tapos may mag-aalok sa yung ahente, magtinda po kayo ng sigarilyo, magtinda po kayo ng alak. Malaki po yung kita dito. Ikaw na Kristiyano, papatulan mo ba? Pwedeng makompromiso yung relasyon sa Panginoon. Pwedeng maging doubtable lang yung pagiging Kristiyano pagka ikaw ay pumatol sa ganong uri ng negosyo. Pero kikita ka ng malaki. Di po ba? Kaya doon, papasok yung pagpili natin. Pera ba? O relasyon ko sa Panginoon? Di po ba? Merong mga pagkakataon din na magsisinungaling ka para lang sa pera. Remember po, nakukompromiso. Ayaw ng Panginoon ng bagay na yan. Ng pagsisinungaling. Kaya dahil lang sa pera, magsisinungaling ka. Wag po sana mangyari sa atin mga kapatid na kahit makompromiso yung ating relasyon sa Panginoon para lang sa pera. Wag po sana na mangyari sa atin ang mga bagay po na ito. At kung titingnan po natin, wag po nating isasakripisyo yung buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoon sa mga taong nagtitiwala po sa Kanya. Wag po nating sobrang pakamamahalin ang pera. Maganda ang pera. Kailangan natin mabuhay sa araw-araw na kailangan natin ng pera. Pero kailangan maliwanag po na hindi natin master ang pera. Dapat ang pera ang may master sa atin. Kailangan maliwanag po sa isip natin yung mga bagay na yan. Kasi pagka po minamaster natin ang pera, baka dumating sa punto na ipagpalit mo yung mana mo sa Panginoon dahil lamang sa pera. Dahil lamang sa panandaliang ginhawa na dulot ng pera. May istorya po sa Bible, si Jacob at si Esau. Itong si Esau galing sa pangangaso, gutom na gutom siya. At nakaabutan niya sa bahay nila itong si Jacob, nagluluto ng ginisang buto, kung di ako nagkamali. Humihingi siya kay Jacob, pero ang kondisyon ni Jacob, ipagpalit niya yung karapatan niya bilang panganay. Noong mga panahon po na yun, napaka-halaga ng karapatan ng pagiging panganay. Biruin mo yung hatian sa mana, double portion ang sa panganay. Tapos may boses ka pa sa pamilya. Ganun kasarap maging panganay. Pero sabi ni Esau, kung mamamatay naman siya sa gutom, aanin niya yung karapatan niya bilang panganay. And then, pinagpalit niya sa isang plato na ginisang gulay o ginisang buto ng gulay yung kanyang karapatan. And then, walis na siya. Ganun lang yung halaga sa kanya ng pagiging panganay. Sa buhay natin, pwedeng maging tendency na sa mga sandaling dulot o yung sa mga sandaling ginhawa na dulot ng pera, huwag sana dumating na ipagpapalit natin yung mana natin sa Panginoon.
yung buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sana wag dumating sa punto na ikukompromiso mo yung relasyon mo sa Panginoon dahil lamang sa pagmamahal sa pera. Sana po wag dumating sa punto po na ganyan. Mga kapatid, sadyang mapanganib po ang hatid sa atin ng pagmamahal sa pera o yung sobrang pagmamahal sa pera. Pwede pong ipahamak nito ang ating kaluluwa sa pangwalang hanggan. Kaya nga, dumating man po sa atin yung punto na may mga dumating na opportunity para kumita ka ng maganda, pero makukompromiso ang relasyon mo sa Panginoon. Mag-isip po tayong mabuti, mga kapatid. Sana wag nating ipagpapalit yung mana natin sa Panginoon kapalit yung panandali ang ginhawa na dulot ng pera na galing sa masama. Dahil kung tayo ay motivated ng love of money, kahit masama pa yan, pwede nating patulan yan o pwede nating tanggapin kahit makompromiso pa yung relasyon natin sa Panginoon. Sana po mga kapatid, huwag nating ipagpapalit yung buhay na walang hanggan na ipinapangako ng Panginoon para lamang sa pagmamahal sa pera. Matuto tayong magtiwala sa provision ng Panginoon. Sabi nga sa Hebrews 13, diba? Hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. Masiyahan na tayo sa kung ano yung mga bagay na ipinagkakalob sa atin ng Panginoon. Masiyahan na tayo sa mga araw-araw na provision niya na ibinibigay sa atin. Mahirap yung masyadong naghahangad, pwede tayong mapahamak. Pwede tayong mahulog sa bitag ng kaaway. At sa ating buhay paglilingkod, huwag puro pakinabang yung ating iisipin. Huwag puro yung mapapala ko dyan, yung makukuha ko dyan sa simbahan. Huwag po ganun. Dapat isaisip din natin na kung ano naman yung pwede nating iambag sa Panginoon o sa gawain ng Panginoon. Dahil ang tunay na diwa ng paglilingkod, may kalakip po talaga na sakripisyo. Ano ba naman na magsakripisyo ka sa paglilingkod? Langit naman po yung kapalit nun, sabi nga ng isang pastor. Diba ba? Kaya nga, isang paalala sa atin na yung love of money, may mga hatid po na panganib yan sa buhay natin. Ang pera ay hindi masama. Kailangan natin mabuhay sa araw-araw. Kailangan natin ng pera. Pero, dapat maliwanag po sa atin na hindi pera ang master natin, kundi ang pera ang dapat may master sa atin. Kung tayo man ay may pera, dapat ito ay nakasubmit sa ating Panginoon, sa ating Panginoong Hesus, upang ang perang ito na meron tayo ay magamit para sa mas matalinong mga paraan, para sa kanyang ikapupuri, para sa kanyang ikalulugod, para sa kanyang kapurihan. Kaya nga po, ang mga bagay na ito na ating napansin or natalakay sa 1 Timothy 6, sana ay magsilbing paalaala sa bawat isa sa atin kung ano yung mga panganib na hatid kung tayo ay magiging motivated ng love of money. Kaya nga po, sa oras na ito, sana yung mga munting paalala na ito ay magsilbing aral sa atin, lalo na sa panahon ngayon. Mahirap ang buhay, huwag dadating sa punto na ikokompromiso mo ang relasyon mo sa Panginoon para lamang sa pagmamahal sa pera. Kaya sana pagpalain tayo ng Panginoon at sa ating mga subscribers, sa ating mga nanonood sa video na ito, para sa inyo mga kapatid, kung ako man po ay may nakalimutan pa na pwedeng maging panganib na dulot ng love of money, please paki-comment lang po at nang ako din naman po ay matuto sa inyong mga comments at para aware din naman po ako sa mga bagay na pwedeng hindi ko nabanggit sa vlog po na ito. Salamat po muli at sa Diyos ang papuri. God bless you, kapatid.